Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib na sekta ng mga Saduseyo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol, ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay, ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo't nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga apostol ay patuloy na nangaral sa Jerusalem tungkol kay Jesus na muling binuhay ng Diyos. Galit na galit sa kanila ang punong saserdote at ang mga pangkat na mga Saduseyo nung mabalitaan nila na patuloy na nagpapahayag ang mga apostol. Tandaan natin na hindi naniniwala ang mga Saduseyo sa muling pagkabuhay. Kaya pinahuli nila ang mga apostol at pinabilanggo upang hatulan sila ng buong Sanedrin. Noong gabing iyon, may anghel ng Diyos na nagpakita sa mga apostol at sila'y pinalaya. Pinalaya sila hindi upang sila ay tumakas. Pinalaya sila upang magpatuloy silang magpahayag sa mga tao sa templo. Kinaumagahan, nung nabuo na ang Sanedrin, pinatawag na nila ang mga apostol sa bilangguan. Nagtaka na lang na wala roon ang mga apostol. Pero nakatarangka naman ang bilangguan at nandun naman nakabantay ang mga tanod. May taong dumating at ibinalita sa kanila na ang mga hinahanap nila ay nandoon sa templo, nagpapahayag sa mga tao. Nagpadala sila ng mga kawal na kaunin ang mga apostol na walang pwersa kasi natatakot sila sa mga tao na naniniwala sa mga alagad ni Jesus. Ayaw nilang galitin ang mga tao. Maliwanag sa pangyayaring ito na tinutulungan ng langit ang mga apostol. Hindi sila pinababayaan. May mga anghel na gumagabay sa kanila. Ang tulong sa kanila ay hindi lang upang iligtas sila at magtago. Sila'y tinutulungan ng langit upang maipagpatuloy nila ang kanilang misyon. Mahalaga na malaman ng mas marami ang tungkol sa bagong buhay na ito.
Siguradong ang tulong ng mga anghel ay nagpalakas ng loob ng mga apostol. Ito sana ay naging tanda na sa mga kawal at sa Sanhedrin na iba na ang kinalalaban nila, ang kinakalaban nila. Hindi na nila ma-explain paano nakatakas ang mga apostol. Isang himala ito, pero ganon katigas ang kanilang ulo na patuloy pa silang kumokontra sa bagong kilusang ito. Wala namang itong hinihingi sa kanila, kundi magsisi sa kanilang pagkakamali na pinapatay si Jesus at ngayon ay tanggapin na siya. Nandiyan na ang tanda ng galing sa langit. Pero dahil sa kanilang katigasan, patuloy ang kanilang resistance. Pero huwag lang natin sisihin ang mga kawal at ang mga Sadusay at mga Hudyo noon. Kasi pati ngayon, marami pa rin mga hindi tumatanggap kay Jesus kahit na alam na nila ang nangyari sa Kanya at nakita nila sa kasaysayan sa loob ng 2,000 taon na totoo si Jesus at walang balak na masama sa mga tao. Talagang malakas ang pwersa ng kasamaan na ating hinaharap. Pero mas malakas nga si Jesus, kailangan natin siyang tanggapin. O Diyos, talagang malaki pa ang hamon sa amin na abutin ang mas maraming tao ng magandang balita ni Jesus. Matuloy sana naming magpahayag at manindigan para kay Jesus sa kalagayan ng aming buhay. We are always missionaries. Wag po sana kaming manahimik at huwag titigil sa pagpapahayag tungkol sa Kanya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.